Sa video na to, I will share with you how I created 5 income streams being a Canadian Filipino business owner, a YouTuber, and a mother. Hello everyone, this is Coach Rice. Ang first income stream na gusto kong i-tackle is predominantly with my business, which is Quest Canada Consulting. This business ay ino-operate ko dito sa New Brunswick, Canada, and kami ay tumutulong sa mga aspiring international students. Ngayon, ang main promotion ko dito sa aking business is through online media, social media, that's YouTube, Facebook, Reels, TikTok, and YouTube Shorts. Ang majority ng aking mga kliyente sa aming dito sa business na ito comes from YouTube talaga. Kasi 2021 pa ako nag-YouTube, so medyo matagal na rin akong active sa YouTube. Isang video per week ang nire-release ko. And yung first fiscal year namin, yung sales namin was 55,000 Canadian, which is 1.2 million pesos. This 2024, we are expecting to double that. So we know that we can make 120,000 Canadian. So that's about 2.2, 2.4 million pesos depende sa palitan. So that is our first or my first income stream na I would say hindi ko siya ma-achieve kung hindi ako nag-start ng aking YouTube channel. Ang aking pangalawang income stream is isang business, hardware business, na ako ay investor together with my siblings sa Pilipinas. So yung hardware na yon, nagtitinda kami doon ng mga yero, mga nails, mga construction materials, and syempre meron siyang margin. Binibili siya sa isang lugar, binibenta doon sa aming hardware shop. This hardware shop has been there for almost 4 years na rin. So dito sa hardware na ito, hindi ko kinukuha yung aking share kasi ipinapasok ko siya ulit doon sa business para lumaki yung aking share. Nagsimula lang ako dyan ng 100,000 pesos. Right now, ang overall share ko dyan is about 650,000 pesos. So yan yung yearly share na natanggap ko from 2022-2023. Yung 2022 was about mas maliit siya, 550, tapos 2023 is 650, and 2024 is I'm looking at about 800,000 pesos na share doon. And I think by that time, kukunin ko na yung part ng aking share para i-invest sa ibang bagay naman. Kasi meron ako nabiling lupa sa Pilipinas na gusto ko sanang i-improve at magawa ng certain business para magkaroon siya ng productivity at magkaroon din ng income. Pero that will come only by the end of the year pag finalize na yung actual share ko doon sa construction shop. Ang pangatlo sa aking income stream resources ay ang aking YouTube ads, which is, I have to say, hindi siya ganun kalaki, hindi siya talagang bultuhan kasi on a monthly basis umaabot lang ito ng $200 hanggang $300 a month, which is okay sa akin kasi hindi naman talaga YouTube ads yung main purpose ko sa aking channel, kundi really to help people to come to Canada and also para na rin maging promotions ng aming business. So that's my third income stream. Ang fourth income stream naman ay ang aking samot-saring investments sa stock market. So meron akong stocks, meron akong index funds, meron akong stocks ng Apple, ng Meta, ng Google, ng Amazon, ng Canadian businesses such as Alimentation and Ench House. Mayroon ako sa Microsoft. Naku, marami yan actually. Hindi ko na maalala lahat. Pero may mga stocks ako niyan. Tapos meron akong dividends na nare-receive. So yung dividend talaga, yung income stream ko, so doon sa aking mga stocks, magiging actual ko lamang siyang income pag ibinenta ko yung stocks, which right now, hindi ko naman siya gustong ibenta. So yung overall investments ko sa mga stocks is umaabot siya ng 350,000 Canadian. At ang panglima kong income stream ay ang aking sweldo. Well,
Ah, right now kasi naka-maternity leave ako kasi kakapanganak ko lang sa aking panganay, si Levi. So, kung hindi ako naka-maternity leave, magwo-work ako, syempre. Pero, since naka-maternity leave ako, ang Government of Canada kasi merong financial sustenance sa lahat ng naka-maternity leave na eligible, syempre. So, on a monthly basis, 2,000 Canadian yung aking natatanggap sa Canadian government. The moment na mag-stop yung aking maternity leave, mag-work ako. Ang normal, ang range ng salary ko would differ. Meron akong basic, tapos meron akong commission. So, kaya siya nagbabago dahil doon sa commission. Pero kung wala siyang commission, ang aking income stream sa aking salary ay about 7,000 on a monthly basis. Yun siya. Pag meron akong commission by the end of the quarter, normally ang commission ko would say between 3 and 5,000 on a quarterly basis. Yun. So yun ang 5 income stream ko dito sa Canada na I would say is very important na gawin nating lahat. Ang isa sa pinaka-importante na gusto kong i-share is mag-create kayo ng income stream na talagang side hustle nyo. Kasi ang trabaho, pwede kang palitan ng kumpanya any single time. Ang government can always implement na hindi na magbabayad ng maternity leave sustenance. Anything can happen pero yung sarili mong side hustle, sarili mong business, control mo yon. Kung kikita ka doon or hindi, nakadepende yon kung gaano ka ka-committed, gaano ka kasipag, at gaano ka ka-determined para ma-achieve ang lahat ng goals na meron ka. So sa 2024, I urge every single one of you, mag-start kayo ng YouTube channel. And your life will not be the same. Yun ang masasabi ko dahil yun ang nangyari sa akin.